Sa panayam na ito, tutuklasin natin ang isotopes. Ngunit bago natin talakayin ang paksa, maglaan tayo ng ilang sandali upang muling bisitahin at tumuon sa ating periodic table. Nilagyan ko ng kulay ang mga simbolo para sa isang dahilan. Ang periodic table ay isinaayos sa mga vertical column na kilala rin bilang mga grupo at horizontal row na tinatawag na periods. Ang pagsasama-sama ng mga column at row na ito ay lumilikha ng isang matrix. Nilagyan ko ng numero ang mga ito para sa iyong kaginhawahan na ginagawang mas madali para sa iyo na mahanap ang address ng isang elemento. Ngunit ano nga ba ang ibig kong sabihin doon? Kunin natin ang hydrogen, element number 1. Upang mahanap ang address nito, tandaan natin na ang period number nito ay 1 at ang group number nito ay 1. Ang period number ay nagpapahiwatig ng kabuoang bilang ng mga shell sa atom at ang group number ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga electron sa valence shell. Ngayon, armado ng impormasyong ito, buuin natin ang hydrogen atom. Ang nucleus ay ang unang bahagi at ito ay kinakatawan dito. Kung isa sa alang-alang ang period number ay 1, alam nating may isang shell lang. Sa makatuwid, iguguhit ko ang isang shell sa paligid ng nucleus. Dahil ang numero ng pangkat ay 1 na nagpapahiwatig ng isang electron sa valence shell, maglalagay ako ng isang electron sa huling shell. Mahalagang tandaan na sa anumang neutral na atom, ang bilang ng mga electron ay katumbas ng bilang ng mga proton na tinutukoy bilang atomic number nito. Para sa hydrogen, ang atomic number nito ay 1. Kaya naman sa periodic table, hawak ng hydrogen ang posisyon 1 dahil ang atomic number nito ay 1. Ngayon, tuklasin natin ang isa pang halimbawa para mas maunawaan ang konseptong ito. Kumuha tayo ng aluminum. Ang numero ng pangkat nito ay 3 at ang numero ng panahon nito ay 3. Ipinapaulim sa amin ng numero ng panahon ang kabuoang bilang ng mga shell na 3 sa kasong ito. Ang numero ng pangkat ay nagpapakita ng bilang ng mga electron sa valence shell na 3. Gamit ang impormasyong ito, buuin natin ang atom. Magsimula tayo sa paglikha ng nucleus at pagkatapos ay pagguhit ng 3 shell para sa aluminum. Sa unang shell, kukuha ako ng 2 electron dahil ang maximum na bilang ng mga electron sa unang shell ay 2. Bakit 2 lang? Ito ay isang paksa na aming tuklasin ng mas detalyado sa aming paparating na mga lektura. Paglipat sa pangalawang shell, kukuha ako ng 8 electron dahil kumpleto ito sa 8 electron. Sa wakas, sa ikatlo at huling shell, kukuha ako ng 3 electron at ang impormasyong ito ay hango sa numero ng grupo na 3. Ang numero ng grupo ay nagpapahiwatig na sa valence shell, ang huling shell, mayroong 3 electron. Ngayon, kalkulahin natin ang posisyon ng aluminum sa periodic table. Pagdaragdag ng mga electron sa bawat shell, 2, unang shell. Dagdag 8, pangalawang shell, katumbas 10, at pagkatapos ay pagdaragdag ng 3 electron sa ikatlong shell, makakakuha tayo ng 10 dagdag 3 katumbas 13. Sa makatuwid, ang atomic number nito ay 13 at iyon ang dahilan kung bakit ang posisyon nito sa periodic table ay 13 sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga konsepto ng mga electron, proton, at atomic number, naglatag kami ng matatag na pundasyon para sa pag-aaral ng isotopes. Ngayon, talakayin natin ang mga neutron, isa sa mga pangunahing particle. Kukuha ako ng ilang atomo, dalhin ang mga ito ng paisa-isa, at pagkatapos ay magtanong tungkol sa bilang ng mga electron, proton, at neutron sa bawat isa. Magsimula tayo sa isang atom na dinala ko dito. Ipinapaulim nito sa amin na mayroon itong isang electron, isang proton, at 0 neutron. Ngayon, magtatanong ako sa iyo, ano ang atomic number nito? Isinasaalang-alang na mayroon lamang itong isang proton, ang atomic number nito ay 1. Dahil dito, ang posisyon nito sa periodic table ay 1 din. Sa posisyong iyon, nakita natin ang hydrogen. Sa makatuwid, ang atom na ito ay hydrogen. Ngayon, magdala tayo ng isa pang atom at ibigay ang parehong mga tanong. Ipinapaulim nito sa amin na mayroon itong 2 electron, 2 proton, at 2 neutron. Ano ang atomic number nito? Ito ay 2. Ang pagtukoy sa periodic table, 2 ay tumutugma sa helium. Sa makatuwid, ang atom na ito ay helium. Pinasimple ang ugnayan sa pagitan ng mga proton, neutron, at ang atomic number. Alam natin na ang mga proton ay katumbas ng atomic number, An. Ngayon, ano ang tungkol sa bilang ng mga neutron? Kung nagdagdag tayo ng mga proton at neutron, nakukuha natin ang mass number. Sa hydrogen, ito ay 1 dagdag 0 katumbas 1 na nagbibigay sa amin ng mass number na 1. Katulad nito, sa helium, ito ay 2 dagdag 2 katumbas 4 na nagre-resulta sa isang mass number na 4. Ngayon, tingnan natin ang paksa ng isotopes. Mayroon akong ilang hydrogen atoms dito. Dahil ang posisyon ng hydrogen sa periodic table ay 1 at ang atomic number nito ay 1 din, isa-isa kong kukunin ang mga ito at bibilangin ang kanilang mga proton at neutron.
Ngayon, dalhin natin ang isa pang hydrogen atom sa talakayan at ang isang ito ay may first proton at dalawang neutron. Bagaman ang lahat ng mga atom na ito ay hydrogen, mayroon silang iba't ibang mga numero ng masa. Kapag idinagdag namin ang mga proton at neutron, nakukuha namin ang mga numero ng masa, isa dagdag 0 katumbas isa dagdag isa katumbas 2, at isa dagdag 2 katumbas 3. Habang nananatiling pareho ang atomic number dahil nakikipag-ugnayan tayo sa hydrogen, ang mga atom na ito na may iba't ibang mass number ay itinuturing na iba't ibang uri ng hydrogen. Bibigyan namin sila ng mga natatanging pangalan. Ang hydrogen atom na may mass number na isang ay tinatawag na protium, na may mass number na dalawang ay deuterium, at may mass number na tatlong ay tritium. Ngayon, ano ang mga ito? Ang mga ito ay isotopes ng hydrogen. Sa kabila ng pagkakaroon ng parehong atomic number, ang kanilang mga kemikal na katangian ay magkapareho. Ito ay dahil ang mga kemikal na katangian ay nakasalalay sa mga electron sa valence shell, at dahil ang mga isotopes ay nagbabahagi ng parehong atomic number, ang kanilang mga electron configuration ay pareho. Gayunpaman, ang mga isotopes ay may iba't ibang mga numero ng masa, na humahantong sa mga natatanging pisikal na katangian. Ang pagkakaiba-iba na ito sa mga numero ng masa ay tumutukoy sa mga pagkakaiba sa kanilang mga pisikal na katangian. Halimbawa, kung ihahambing natin ang protium sa deuterium, mapapansin natin na ang deuterium ay doble ang laki ng protium. Ang pagkakaiba sa laki na ito ay isang pagpapakita ng katotohanan na ang mga isotopes, kasama ang kanilang magkakaibang mga numero ng masa, ay nagpapakita ng natatanging pisikal na katangian. Kaya umaasa akong nakatulong sa iyo ang panayam na ito na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa konseptong ito.